Indeed, you are the Holy God. And we bless your most holy name. We bless your glorious name, O Lord God, Creator of heaven and earth. And we thank you for this opportunity, this privilege to be here to worship and praise you. Salamat, Panginoong Diyos, sa pribilehyo ito. At kami ay nagkakaisa na patuloy na itinataas sa inyong pangalan. Patuloy po namin binidiklara na kayo ang aming Diyos, ang aming Hari at Panginoon. At marapat lamang na ikaw ay sambahin. Yes, indeed, your name is above all names. And we worship you. Salamat, Panginoon Diyos. Allow us to commit this time to you, Lord, as we listen to your word. Let your Holy Spirit just move in our midst. Let your name be exalted, O Lord, as you continue to open our hearts, our minds, our lives. Thank you, Almighty God. Maraming salamat po. Upang aming samtalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming po tayo po. Magandang umaga po sa ating lahat. Bagiin mo rin ang inyong katabi ng good morning. October na. Palapit ng palapit. At tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa magandang panahon na pinagkaloob sa atin para tayo ay magkasama-sama at nagkakaisa na sambahin ang ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na nakakalungkot yung pangyayari sa Cebu. Nagkaroon po ng malakas na pagyanig at may mga nasawi, maraming tao ang napektuhan, maraming pamilya ang dumadaan ngayon sa matinding pagsubok. Isama po natin sila sa ating panalangin at kung may maitutulong po tayo, kasi marami po mga agencies, mga organisasyon ang tutulong sa mga nasalanta ng paghinto. Matanong po kayo, ano ang naramdaman nyo noong nalaman nyo ang balitang ito? Si Sarah Diskaya ay bumili ng Rolls Royce na di bababa ang halaga sa 18 million. Dahil natuwa ito sa kayo. Anong naramdaman nyo? Noong nalaman nyo, narinig nyo, o nabasa nyo ang balita ito? Nainis ba kayo? Parang natutuwa kayo. Noong Biyernes, habang bumabagyo, nagpunta po ako sa St. Louis Hospital at tinitignan ko yung mga pahayong doon. Walang kaparehas nito. At habang tinitignan ko ito, yung hawakan ng payo,
Sa mga nagmumotor, alam niyo to, na parang maganda itong handlebar ng motor. Di po ba? Pero hindi po nakakatuwa itong mga ganitong nababalitaan natin. Di po ba? Lalo na kung marinig natin na mali-maleta ang mga pera dinadala sa mga bahay ng mga politiko para lang may bigay sa kanila yung kanilang mga hiningi. Hindi lang milyon, kundi bilyon ang nakuha. Ano ang pumapasok sa isip niyo nung mga ganitong mga pangyayari ay inyong nalalaman? Nagagalit kayo? May mga nagsasabi na, kailangan makulong sila kagad, kailangan mapalusahan. Ganun din ba ang iniisip niyo? Wala man tayo sa Senado, hindi naman tayo miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa umaga nito ay nais kong imbestigahin o hindi, o pag-aralan ang isang tao na tinawag ng Panginoong Yesus na may bahid ng korupsyon. So, sa umaga ito, nais kong ibahagi ang isang mensahe na ang pamagat ay when the Lord calls. Kapag ang Panginoon ang nanawagan. At ito po ay matatagpuan sa Mark chapter 2 verses 13 to 17. Meron pong 4 na puntos na nais kong ibahagi. The calling o ang panawagan, ang controversy. Meron pong skandalo nangyari. Yung mga kritiko at ang pang-4 ay ang pagliliwanag o the clarification. Itong pangyayari ito ay matatagpuan rin sa Matthew chapter 9 at sa Luke chapter 5. So dito po sa Mark chapter 2 sa verse 13, then he went out again by the sea. Ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pumunta siya sa tabing dagat and all the multitude came to him and he taught them. Nung binabasa ko ito, sabi ko, aba, ang Panginoong Yesus laging pumupunta sa tabing dagat. Mahilig kaya siya na mag-beach. Naalala niyo, sa first chapter, so unang chapter ng Mark, nung tinawag niya si Peter, si Andrew, si James, si John, sila ay nasa tabing dagat. Di po ba? Tapos dito sa chapter 2, pumunta na naman siya sa tabing dagat. At maraming tao ang sumunod sa kanya at tinuruan niya sila. Kaya tinignan ko yung mapa at eto po yung nakita ko. Sa towns of Galilee, eto po yung mga nayon sa Galilee. At sa kaligitnaan ay ang Sea of Galilee. Kilala rin itong Lake of Gennesaret or Kinneret. At kilala rin ito sa tawag na Lake of Tiberias. Pare-parehas po yun. Tiberias, Sea of Galilee, Gennesaret Lake, or Lake of Kinneret.
Iisa po ang tinutukoy doon. At itong Capernaum, kung saan naroon ang Panginoong Yesus, eto po yun, sa bandang gitna, nasa tabing dagat. So, hindi pala, ibig sabihin na ang Panginoong Yesus, mahilig siyang pumunta sa tabing dagat. Kundi, yung lugar na yun pala ay talagang nasa baybayin ng lawa ng Galilea. So, yun yung setting. Siya ay nasa tabing dagat, dumating yung mga tao at tinuruan niya sila. Susunod na eksena sa verse 14, and as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." So he arose and followed him. Sa kanyang paglalakad, nakita niya si Levi. Nasa kanyang opisina. Ano yung opisina ni Levi? BIR. Sabi ko kanina, si Jesucristo ay nasa tabing dagat. Tama? Sa tabing dagat, maraming mga dumadaan na mga produkto. So, si Levi, na nakaupo sa kanyang opisina, ang kinukolekta niya yung tinatawag ng customs. Yung mga dumadaan na mga produkto ay may mga tax yun, may mga buwis. Maging ang mga isda ay merong buwis. At yun ang kinukolekta ni Levi. Pero pagdaan ng Panginoong Yesus, tinawag siya. Ang sabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin, follow me." At siya ay tumindig at sumunod. Sa book of Matthew, sa chapter 9, verse 9, as Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." So he arose and followed him. So maging sa book of Luke, pero ang ginamit sa book of Luke ay Levi. So paano natin nalaman na parehas itong tinutukoy na kwento dito, na si Matthew at saka si Levi ay isang tao? Kasi po, yung pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ay isa lang ang tinutukoy. So yung mga pangyayari sa book of Matthew at sa book of Luke ay kaparehas nitong book of Mark. Kaya nga tinawag sila Synoptic Gospels. Ibig sabihin, isa sila. Halos magkakaparehas. So, eto po yung panawagan kay Levi. Yung Matthew, eto yung kanyang pangalan sa Grego. Matthew is the Greek name, and Levi is the Hebrew name. So, nung panahon na yun, hindi po kakaiba kapag ang tao ay nagkaroon ng dalawang pangalan. Parang Simon Peter. Diba? So, eto naman si Matthew Levi. So, eto po yung kanyang panawagan. The calling. Karapat-dapat ba siyang tawagin ng Panginoon? Hindi. Kasi sa panahon na yun, kapag ikaw ay isang tax collector, yung ba, kinaiinisan ka ng mga tao. Kinamumuhian ka ng mga tao. Pero sa pagtawag ng Panginoon Yesus kay Levi o Matthew, qualify siya.
God doesn't call the qualified. What God does is, He qualifies the called. Hindi niya sinabi na, Matthew, magbago ka muna ng buhay at saka kita tatawagin. O kaya, Levi, iwan mo muna yung mga gawain mong makasalanan at saka kita tatawagin. Hindi po. Ang ginawa ng Panginoong Yesus, nung pagdaan niya doon, habang nasa opisina at malamang iniisip ni Matthew kung ano yung kanyang mga gagawin para lalong magkaroon ng pera, tinawag siya ng Panginoon. At ang kanyang pagtugon sa verse 14, He arose and followed him. Sumunod siya agad. Hindi siya gumawa ng anumang mga excuse. But, sandali, tapusin ko muna itong ginagawa ko. O kaya, sabi niya, sandali, tawagin ko muna yung kasama ko upang siya magtutuloy nitong ginagawa ko. Hindi. Siya ay tumindig at sumunod sa Panginoong Yesus. Sa Luke 5, sa verse 28, so he left all. Ano ang kanyang iniwan? Lahat. He rose up and followed him. Sa Tagalog, kinaliwa niya ang lahat. Kala ko hindi niyo mag-gets. He left all. Iniwan niyang lahat. At siya ay sumunod. So, etong panawagan kay Levi ay kakaiba. Di po ba? Kasi, nung tinawag niya si Peter at si Andrew, ano ang sinabi niya sa kanila? Follow me, and I will make you fishers of men. Naalala niyo? Dito kay Matthew, hindi niya sinabing, follow me, and I will make you collectors of men. Hindi. Basta sinabi niya, sumunod ka sa akin. So, eto po, si Levi ay isang tax collector. Siya ay kinakainisan, kinamumuhian. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tax collector ay tinatawag na traidor. Ang mga tax collector ay tinatawag din silang publican. At sila ay tinuturing ng mga traidor. Alam niyo kung bakit? Kasi sila ay nanunungkulan sa mga Romans. Noong panahon na yun, ang Israel ay under Roman rule. Sinakop sila ng mga Romano. At itong mga Romans, sila ay humihingi ng buwis. Ang ginawa nila ganito, sabihin nila, halimbawa, sa lugar ng Tawang, ang tax dito ay 1 million. Tapos magkakaroon ng bidding ngayon. Pupunta yung mga tax collector. Sasabihin ng isa, o sige, 1.2 million ang ibibigay ko. Sabi naman ng isa, sa akin, 1.5. Kung sino yung pinakamataas, yun ang kukunin nila tax collector o publican sa lugar na yun. So, etong si Mateo o si Levi ay nanalo sa bidding. Siya ngayon ang in charge sa Capernaum. Ang ginagawa ng mga tax collector, dinadagdagan nila. Marami pong klase ng tax. Ang isa ay yung tinatawag na tax na binibigay dahil ang tao ay buhay. Grabe, ano? Sa mga kababaihan, sinisingil yung mga 12 years old hanggang 65 years old.
Sino po dito yung mahigit 65? Exempted. Sa mga kalalakihan naman, 14 years old hanggang 65 years old ay sinisingil. Ito yung tinatawag na sa Latin ay tributum capitis. Meron ding tax para sa mga tinatanim. Tinatawag naman itong tributum agri o kaya tributum soli. Hindi sinosoli, kinukuha. At eto naman, yung mga pananim ay mayroong kalakip na buwis. So dinagdagan na naman yun ni Matthew. Tapos, meron din yung income tax. Yung 1% ng income mo ay binibigay mo rin sa tax collector. Pero dinadagdagan yan ni Matthew. Kaya siya bilang tax collector ay traidor at siya ay hindi tapat, dishonest. Siya ay corrupt. Hindi siya kinikilala ng mga tao na kasama nila sa lipunan. Siya ay considered na outcast. Hindi siya pwedeng mag-witness. Hindi rin siya pwedeng kuning mag-judge. At ang masakit niyan, siya ay excommunicated. Yung bang hindi siya pwedeng pumasok sa mga sinagoga. So hindi siya nakakapag-worship. So you could just imagine yung buhay nitong si Mateo at yung mga tax collectors. Yung bang kinakamuhian, kinakainisan sila ng mga tao. Sila ay tinuturing na mga makasalanan. Pero, nung dumating ang Panginoong Yesus at tinawag siya, nung sinabi sa kanya, "Follow me," lahat yun ay nabura. At mula noon, siya na ay nakilala si Matthew na ibig sabihin, a gift of God. When the Lord calls us to follow Him, transformation will happen. Kapag tinawag tayo ng Panginoon para sumunod sa Kanya, magkakaroon ng pagbabago ang ating mga buhay. Magkakaroon ng bagong direksyon ang ating mga patutunguhan. Kung noon tayo ay namumuhay sa kasalanan, kung noon tayo ay nasa kadiliman, kapag tinawag tayo ng Panginoon, magkakaroon ng pagbabago. Transformations will happen. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, sinasabi po ng Apostle Paul kay Timothy, God who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace. Ang Diyos merong panawagan sa bawat isa sa atin. At itong panawagan na ito ay banal. Niligtas tayo at tinawag tayo ng isang banal na panawagan. Hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi dahil sa Kanyang layunin at kagandahang loob.
He called us for His purpose and for His grace. Kaya nga, yung church sa Greek, ecclesia. Sabihin natin, ecclesia. Ecclesia. Ang ibig sabihin ng ecclesia is the called out ones. Tayo, isang church, ay tinawag ng Panginoon. Tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, mula sa kasalanan tungo sa kabanalan. Lahat tayo ay tinawag. Ang tanong, kung lahat tayo ay tinawag, tayo ba ay tumugon? Have we responded to the call of God? Minsan marami tayong mga sinusunod, kaya distracted tayo. Di po ba? Sa Facebook, follow. Pero, kung gusto namin talagang sumunod sa Panginoon, kung talagang tutugon tayo sa Kanyang panawagan, we have to unfollow the Word. In order to follow Jesus, you will have to unfollow the Word. Parang si Matthew, nakaupo siya sa kanyang opisina. Siyempre, dumarating ang pera. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya yun, tinalikuran niya yun, at siya ay sumunod sa ating Panginoong Jesus. Mula noon, nabago ang kanyang buhay. At siya ang sumula ng gospel according to Matthew. Sa susunod na eksena, now it happened as he was dining in Levi's house that many tax collectors and sinners also sat together with Jesus and His disciples. For there were many, and they followed Him. So, ilang tax collector at mga makasalanan ang naroon nakasama ng Panginoong Yesus? Marami. Ibig sabihin, nung tinawag ng Panginoong Jesucristo si Mario, yung panawagan na yun ay naging testimony sa iba pang mga tax collectors, sa iba pang mga makasalanan. Kaya sumunod din sila sa Panginoong Jesus. So sila ay nagkakainan. Siguro naman yung kanilang pagkain hindi nagkakalaga ng 700,000. Pero magkakasama sila. At sa verse 16, and when the scribes and Pharisees saw him eating with tax collectors and sinners, they said to his disciples, nung nakita ng mga Pariseo, ng mga Eskriba, yung ginagawa ng Panginoong Yesus, na tumatambay siya, nakikikain, sumasama sa salo-salo ng mga publikano o yung mga tax collectors at mga makasalanan. Nagtanong sila, how is it that he eats with and drinks with tax collectors and sinners? At eto po yung controversy. Nagkaroon ng skandalo. Isipin mo, isang guro, isang gumagawa ng himala, sumasama sa mga makasalanan, sumasama sa mga kurang, nakikikain sa mga traidor. Hindi ba? Skandalo. Para bang halimbawa, kung mabalitaan niyo,
Uy, ang mga pastor, kumakain kasama ang mga diskaya. Ano ang maisip niyo? Kurap na rin ang mga pastor. Controversial yun, di ba? Jesus was with the tax collectors and sinners. At sa misyon ng Panginoong Yesus, yun po ang laging nangyayari. Sa Luke 15 verses 1 and 2, then all the tax collectors and the sinners draw near to him to hear him. And the Pharisees and scribes complained. Nagreklamo sila. Ang sabi nila, this man receives sinners and eats with them. Itong tao ito, isa siyang rabbi. Alam niyo ba yung rabbi? Ito yung tagapagturo. At kapag ikaw ay isang rabbi, hindi ka basta-basta nakikisalamuha sa mga makasalanan. Hindi ka nakikikain sa mga traidor, mga tax collectors, mga prostitutes. Yun po yung mga kinikilala ng mga makasalanan ng panahon na yun. Yung bang nilalayuan sila ng mga tao. Pero ang Panginoong Yesus, yun ang kanyang mga nilalapitan. Yung kanyang mga tinatawag. At ganoon din po ang church. Minsan isip natin, ang church ay dapat lugar kung saan nandoon ang mga perfectong tao. Di ba? Naisip niyo ba yun? Ako noon, ganoon ang kaisipan ko. Dapat kapag ang tao ay nasa church, perfect na siya. Kapag ang tao ay nasa church, banal na siya. Hindi na siya nagkakasala. Hindi na siya nagmumura. Hindi na siya gumagawa ng kalukuhan. Pero, hindi pala ganun. Because the church is a hospital for sinners. Lahat tayo makasalanan. At etong iglesia ay parang hospital kung saan tayo ay gumagaling. Tayo ay umaayos. Di ba? Lahat tayo ay work in progress. Patuloy tayo kinikilusan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu upang sa ganun, ang bawat isa sa atin ay mag-mature. Tayo ay lalo umayos. Sabi nga kanina ng worship leader, umayos ka. Di ba? Mahirap na pag-worship leader, please. At ito po ay magandang maintindihan natin na lahat tayo ay imperfect. At sa pag-intindi natin sa bawat isa, sa pagtanggap natin sa bawat isa, lalo po tayo nagmamature. Inuunawa natin ang bawat isa ay talagang work in progress pa rin. Marami pang gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. Na lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya. Na lahat tayo ay makasalanan pero pinatawad ng Panginoon. Kaya marapat lamang na patawarin din natin ang ating kapwa. Amen po ba? Sa panawagan ng Diyos, hindi rin nawawala yung mga critics. Yung mga pumupuna. Yung mga bumabatikos.
Parang sa Senado. Sa panahon ngayon, ang mga kritik ay tinatawag na bashers. Tama. At noong panahon ng Panginoon Jesus, ito yung mga religious authorities. In-question nila ang Panginoong Jesus. Sila na nakakaalam sana ng mga katotohanan, sila na may tuturing na sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Sila na tinitingala dahil sa kanilang kabanalan. Pero sila ang kumu-question sa Panginoong Yesus. Bilang mga Kristiyano, may mga pagkakataon na parang nagiging pariseyo rin tayo. May mga pagkakataon na tayo rin ang kumu-question. Bakit itong mga makasalanan na ito? Bakit itong mga tao ito na hindi tumanggap sa Panginoon, ganito ang kanilang mga ginagawa? Samantalang dapat tayo bilang mananampalataya, na sumusunod sa Panginoon, dapat tayo rin na mga tinawag ay tutulong sa kanila upang sa ganon may ahon sila sa kanilang kinalaligyan. When the Lord calls, there will be critics. There will be bashers. Hindi po mawawala. Sa buhay Kristiyano, hindi po nawawala yung ibang binabatikos tayo. Di ba? Kaya napakahalaga na tignan natin ang ating pamumuhay. Kapag binatikos ka, tignan mo, baka may katotohanan yun. Kapag sinasabi nila na, ayan, nagmukhang banal, santong kabayo, tignan natin, baka totoo. Kaya minsan, maganda rin na may kritiko, di ba? Upang sa ganun, ma-check natin ang ating sarili. Pero sa verse 17, ito ang tugon ng Panginoong Jesus. When Jesus heard it, He said to them, nung nalaman niya na in-question ng mga Pariseyo, ng mga escriba, ng mga religious authorities, ang kanyang pagsama at pagsalo-salo sa mga makasalanan at mga tax collectors, ito ang kanyang kasagutan. Those who are well have no need of opposition, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Simple lang yung kanyang kasagutan, di po ba? Pero, ito po ang katotohanan na ang Panginoong Yesus mula sa langit ay bumaba dito sa lupa para iligtas ang mga makasalanan. Sino po ang mga makasalanan? Tayong lahat. Tayong lahat ay guilty. Tayong lahat ay makasalanan. Pero, kapag hindi mo inaamin na ikaw ay makasalanan, lalapit ka ba sa Panginoong Jesus? Hindi. Di ba? Parang sinasabi mo na, hindi, matuwid ako. Hindi ko kailangan ang tulong. Hindi ko kailangan ang kaligtasan. Ibig sabihin, self-righteous ka. At ang sinasabi
hindi sa mga katulad mo ang kanyang misyon. Ang misyon ng Panginoon ay para sa mga tao na kinikilala na sila nga ay nagkasala. Ang mga umaamin na kailangan nila ng kapatawaran. Ang mga kumikilala na kailangan nila ng tagapagligtas. Para bang yung binanggit dito, yung ginamit na illustration ng Panginoon. Kung ikaw ay may sakit at kinikilala mo na ikaw ay may sakit, alam mo na kailangan mo ang doktor. Di ba? Pero kung kahit na ikaw ay may nararamdaman, pero sinasabi mo, hindi, ayos lang ako, mawawala rin to. Hindi ko kailangan ng doktor. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng Panginoon. Isa ito sa mga katotohanan na naintindihan ng mga PDL sa aming pong pagtuturo. Kasi kung ikaw ay hindi mo inaamin na ikaw ay makasalanan, hindi mo kailangan ang Panginoon. Pero kung ikaw kinikilala mo na ikaw ay marumi, na ikaw ay makasalanan at walang kakayanan para iligtas ang iyong sarili, ang Panginoong Yesus ay bumaba dito sa lupa para sa iyo, para ikaw ay iligtas. At yan ang clarification. Nilinaw ng Panginoong Yesus ang kanyang misyon. Sa Tagalog, ganito po yung pagkakasalin. Narinig ito ni Jesus kaya siya ang sumagot. Hindi nangangailangan na manggagamo ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Alam naman natin na walang matuwid. Di ba? Malinaw sa salita ng Diyos. No one is righteous, not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo kailangan natin ang Panginoong Yesus. Pero kung mataas ang ating pride at sinasabi natin, hindi ko kailangan, hindi para sa iyo ang panawagan. Hindi para sa iyo ang kaligtasan. Kung meron tayong kilalang mga ganong tao, panalangin po natin sila upang sa ganon, sila po ay magpakumbaba, aminin ang kanilang totoong kalagayan sa harapan ng Diyos. Ang mission statement ng Panginoon ay matatagpuan rin sa Luke 19, sa verse 10. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ito po ang kanyang misyon, para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Inaamin ba natin na tayo ay nawawala? O baka naman, nagwawala? When the Lord calls, He will clarify His purpose. Bilang pagtatapos, nabasa niyo na ba o napakinggan itong librong ito? The Heavenly Man? O ito yung kwento ni Liu Zhenyin o mas lalong kilala sa pangalang Brother Liu. Itong librong ito
yung Heavenly Man. Ito po yung naging Book of the Year noong 2003. Christian Book of the Year. At napakaganda po ang kwentong ito. Ako mismo, nabasa ko ito at itong isa sa mga nag-inspire sa akin para magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ay kwento ni Brother Yu nung siya ay nasa China. At alam naman natin na hindi madali maging mananampalataya sa bansa ng China. Nagkasakit yung kanyang tatay, pero sa panalangin, ito po ay gumaling. Tapos nung siya ay 16 years old, gusto niya magkaroon ng Biblia. Isipin nyo, tayo, sobra-sobra ang Biblia. Iba't ibang translation. Di po ba? Pero sa kanila, talagang hirap na hirap sila. Nanalangin siya, nag-fasting siya. Hanggang sa isang araw, may 2 tao na dumating sa kanilang tahanan at binigyan siya ng Biblia. At mula noon, siya ay nag-aral. Siya ay nagpagamit sa Panginoon. Siya ay nagturo ng salita ng Diyos. At siya ay hinuli ng gobyerno. Ikinulong siya. Hindi lang isang beses, kundi 3 beses. 3 beses siya ikinulong. Pero isang pangyayari na matindi. Yung bang katulad na nangyari sa mga Acts. Na nung siya ay nasa Shenzhou maximum security prison, katulad nung nangyari kay Peter, nagulat siya dahil isang gabi, tinawag siya. At nang siya ay bumangon, nagbukas yung mga gate. Maximum security prison yun na. Lumabas siya. Nandun ang mga gwardiya, pero parang wala nakikita. Kaya talagang himala yung pangyayari niyo. At marami pang mga himala ang nangyari sa buhay ni Brother Yu. Siya ay nakulong pa sa Myanmar, pero lahat yun ay kanyang napagtagumpayan. Hanggang sa siya ay na-exile sa bansang Germany. So, hindi madali, pero hindi siya sumuko. Ang kanyang sinabi, I was not called to be safe. I was called to be faithful. At yan ang puso ng isang tinawag ng Panginoon. When the Lord calls, malinaw ang kanyang panawagan na sumunod sa kanya. Merong controversy. May mga kritiko, may mga basher, may mga bumabatikos. Pero nililinaw, nililiwanag ng Panginoon ang kanyang panawagan. Nililiwanag ng Diyos ang kanyang misyon. So when the Lord calls, He will meet you where you are in order to bring you where He wants you to go. Yan po ang panawagan ng Panginoon. The question is, when the Lord calls, will you respond? Tutugon ka ba? Na katulad ng pagtugon ni Matthew. Tayo ba'y manalangin?
Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa inyong mga salita. Salamat sa mga katotohanan ito na naihayag upang sa ganun lalo naming maintindihan at maunawaan ang pagkilos mo sa aming buhay. Salamat sa inyong panawagan na katulad ni Matthew ay tinawag mo para sumunod sa iyo. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na patuloy po linawin ang inyong panawagan sa bawat isa sa amin. Na kami po, ang inyong iglesia, ay inyong mga tinawag. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat hindi man kami karapat-dapat sa panawagan niyan, tinawag mo pa rin kami sa pamamagitan ng inyong biyaya, sa pamamagitan ng inyong grasya. At dalangin ko para sa bawat isa sa namin na magkaroon po kami ng puso na tutugon sa inyo, na kami po ay titindig, iiwanan ang dati naming mga gawain, ang dati naming pamumuhay, at sumunod po kami sa inyo ng buong puso at ng buong pagtitiwala. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, na kung meron bang bumabatikos sa aming pong pagsunod sa inyo, pawiin mo po ang mga ito. Patuloy mong ipakita at ipaalala sa bawat isa sa amin ang inyong misyon na ikaw ay pumunta dito sa mundo para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Panginoon, itanim mo ang mga katotohanan ito sa aming mga puso at isipan. At hayaan mo na ito ay aming pagnilay-nilayan upang sa ganun lalong maging maliwanag ang panawagan mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hayaan mo na sa aming pagtugon ay magamit mo ang bawat isa para lalo kang makilala, lalo kang maparangalan, lalong may taas ang inyong pangalan, at lalong lalawak ang inyong kaharian dito sa tawa at sa mundong ito. Maraming salamat po. Patuloy ka pa namin pinapapurihan. Patuloy ka namin sinasamba. Patuloy po namin inihahayag ang inyong kadakilaan at kalwalhatian. At lahat ng ito, hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen.